Hindi regalo ang dala ko, Lulu. Papeles to ng annulment. Pirmahan mo na para matapos na ang kalokohang to. Lulu tila nabingi sa narinig niya. Ang inakala niyang sorpresa para sa kanilang ika-15 anibersaryo ay naging isang bangungot sa loob lamang ng isang segundo. Ang makapal na brown envelope ay bumagsak ng mabigat sa ibabaw ng mesa. Tinatabunan ng kare-kare na pinagpuyatan niyang lutuin mula pa kaninang madaling araw. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito at takot. Tiningnan niya si Edgardo, ang asawang pinagsilbihan niya ng buong puso, ang lalaking ipinagluto niya, ipinaplansa, at minahal ng higit pa sa sarili niya. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malamig na mga mata, walang bahid ng pagmamahal, walang awa. Para bang si Lulu ay isang lumang kasangkapan na gusto na niyang itapon sa basurahan. Edgardo? Ang boses ni Lulu ay garalgal. Parang may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan. Anong annulment? Anniversary natin ngayon. 'Di ba? Baka naman nagbibiro ka lang. Hindi sumagot si Edgardo. Sa halip tumalikod ito at naglakad papunta sa pintuan ng kanilang bahay. Binuksan niya ito ng maluwag. Tila may hinihintay na pumasok. At doon na ibigay ang pangalawang dagok na halos magpatigil sa tibok ng puso ni Lulu. Mula sa dilim ng gabi, pumasok ang isang pamilyar na babae. Bata, maganda, at may mahabang buhok na laging inaayos ni Lulu noon. Si Rowena. Ang pinsang buo ng kanyang kapitbahay na kinupkop ni Lulu nung wala itong makain. Ang babaeng tinulungan niyang makapagtapos ng college at ipinasok sa kumpanya ni Edgardo. Pero hindi ang mukha ni Rowena ang dumurog kay Lulu, kundi ang kamay nitong himas-himas ang isang umbok sa kanyang tiyan. Ang tiyan na halatang may laman. Ate Lulu. Ang boses ni Rowena ay mahina, pa-victim. Parang siya pa ang naagrabyado. Patawarin mo ako, pero hindi na namin kayang itago to. Kailangan ng anak namin ng ama. Bumagsak ang mundo ni Lulu. Ang sahig na tinatapakan niya ay parang biglang nawala. Ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid. Ang babaeng pinakain niya at binihisan, ngayon ay buntis. At ang ama ay ang kanyang asawa. Napahawak si Lulu sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang matumba. Ang tuhod niya ay nanginginig sa halo-halong emosyon, galit, sakit, at matinding pagkabigla. Tiningnan niya si Rowena. Inaasahan na makikita niya ang hiya sa mukha nito. Pero wala. Nakayuko lang si Rowena, pero mahigpit ang kapit ng kamay nito sa braso ni Edgardo. Tila ipinapamukha kay Lulu kung sino na ang may-ari ng posisyon na yun ngayon. Rowena? Bulong ni Lulu. Ang boses ay basag na basag. Pinag-aral kita. Binigyan kita ng tirahan noong pinalayas ka ng tatay mo. Ang sabi ko sa'yo, ituring mo akong ate. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Ang ahasin ng asawa ko? Bago pa man makasagot si Rowena, sumabat na si Edgardo. Ang boses nito ay matalim at puno ng panghahamak. Huwag kang magmalinis, Lulu. 10 taon. 10 taon tayong kasal pero ni isang anak. Hindi mo ako nabigyan. Baog ka. Tuyo ka na. Si Rowena. Siya ang nagbigay sa akin ng pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Ang mga salita ni Edgardo ay parang mga punyal na isa-isang tumatarak sa dibdib ni Lulu. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na kaya hindi sila nagkaanak ay dahil sa problema mismo ni Edgardo na pilit niyang tinakpan para hindi ito mapahiya sa mga kumpare nito. Pero nanatili siyang tahimik, sanay sa paglunok ng pride para sa asawa. Edgardo lumapit kay Lulu, pero hindi upang damayan ito o humingi ng tawad. Sa halip, dinuro niya ang mukha ng asawa. Ang kanyang daliri ay halos tumama na sa ilong ni Lulu. Ang amoy ng mamahaling pabango na iniregalo ni Lulu sa kanya noong Pasko ay humalo sa tensyon sa hangin, nakakasulasok at nakakahilo.
Huwag kang mag-inarte, Lulu, madiing sabi ni Edgardo. Ang boses ay mababa, pero puno ng banta. Alam nating pareho na wala kang pupuntahan. Patay na ang nanay mo. Wala kang trabaho. Wala kang pera. Saan ka pupulutin kung palalayasin kita ngayong gabi? Sa kangkungan. Napalunok si Lulu. Ang mapait na katotohanan ay sampal sa kanyang pagkatao. Tama si Edgardo. Isinakripisyo niya ang kanyang career, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang ipon para sa pamilyang ito. Ngayon, ang sakripisyong yon ang ginagamit na armas laban sa kanya. Ngumisi si Edgardo, isang ngiting walang bahid ng init. Kaya bibigyan kita ng choice. Dahil mabait naman ako at may pinagsamahan tayo, pwede kang manatili dito. Umangat ang tingin ni Lulu. May munting pag-asa na baka nagbago ang isip ng asawa. Pero agad ding namatay ang pag-asang yon nang ituloy ni Edgardo ang sasabihin. Dito titira si Rowena simula ngayong gabi. Kailangan niya ng mag-aalaga. Maselan ang pagbubuntis niya. Kung gusto mong manatili sa bahay na to at kung gusto mong bigyan kita ng sustento, maninilbihan ka sa amin. Ikaw ang gagawa ng gawaing bahay, ikaw ang magluluto, at ikaw ang magsisilbi sa mag-ina ko. Para bang sinaksak ng yelo ang puso ni Lulu. Ang asawang pinagsilbihan niya bilang reyna ng tahanan ay gagawin siyang alipin sa sarili niyang pamamahay? Tumingin si Lulu kay Rowena, naghahanap ng kakampi. Weng, papayag ka ba dito? Ako to. Si ate Lulu mo. Umiwas ng tingin si Rowena. Hinaplos nito ang tiyan at nagsalita sa tinig na nagkukunwaring naawa, pero may halong panlalamig. Pasensya na ate. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko ng pahinga. At saka, kailangan ng anak ko ng maayos na environment. Siguro naman maiintindihan mo yon. Sa gilid ng paningin ni Lulu, napansin niyang biglang umilaw ang cellphone na hawak ni Rowena. May tumatawag. Mabilis pa sa 4:00 na pinatay ni Rowena ang tawag at ibinulsa ang telepono habang pasimplex na tumitingin kay Edgardo upang siguraduhing hindi nito napansin. May itinatago siya. Ang kaba sa mga mata ni Rowena ay hindi dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa takot. Napahawak si Lulu sa kanyang tenga, sa suot niyang perlas na hikaw, ang hikaw na peke na pamana ng kanyang ina. Kon, kahit anong mangyari, ingatan mo ang halaga mo. Iyon ang laging bilin ng nanay niya. Pero sa sandaling ito, pakiramdam ni Lulu ay wala siyang halaga. Mas mababa pa siya sa basahan. Hindi hinintay ni Edgardo ang sagot ni Lulu. Tumalikod ito at naglakad patungo sa master bedroom, ang kwartong 19 anyos na nilang pinagsasaluhan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumipad ang mga damit ni Lulu palabas. Ang kanyang mga pambahay, ang kanyang mga bestida, ang kanyang mga gamit. Lahat ay nagkalat sa sahig ng sala. Tinapakan ni Edgardo na parang basura. Iligpit mo yan, utos ni Edgardo habang inaakbayan si Rowena papasok sa kwartong dati ay kanlungan ni Lulu. Itinuro ni Edgardo ang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan. Ang kwartong imbakan ng mga lumang dyaryo at sirang kagamitan. Mula ngayon, ang bodega na ang kwarto mo. Iyan ang lugar na nababagay sa'yo. Huwag na huwag kang aakyat sa taas kung hindi ka tinatawag. Isinarado ni Edgardo ang pinto ng master bedroom. Ang tunog ng paglapat ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasabay ng pagdurog ng huling piraso ng puso ni Lulu. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng kanyang mga nakakalat na damit, habang ang anino ng bodega ay naghihintay na lamunin siya. Ang hangin sa loob ng bodega ay amoy luma, pinaghalong alikabok at amag ng mga lumang dyaryo na matagal nang hindi nabubuklat. Masikip ang silid, halos hindi magkasya ang isang tao kung hihiga ng tuwid. Sa bawat galaw ni Lulu, tumatama ang kanyang siko sa mga karton ng mga lumang kagamitan na ayaw itapon ni Edgardo dahil sayang daw.
kahit na kailanman ay hindi naman nito ginamit. Mula sa pagiging reyna ng tahanan, ngayon ay nakaupo si Lulu sa isang manipis na banig na inilatag niya sa malamig na semento. Yakap-yakap niya ang kanyang tuhod. Ang mga damit niyang itinapon ni Edgardo kanina ay nakatumpok sa isang sulok, parang mga basahan na naghihintay ng awa. Hindi siya makaiyak. Ubos na ang luha niya. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam. Para bang nananaginip siya ng gising at hinihintay na lang nagisingin siya ng halik ng asawa niya. Pero alam niyang hindi na darating ang halik na yon. Nagsimulang magligpit si Lulu. Kailangan niyang gumawa ng espasyo para mahigaan habang inaalis niya ang mga sapot ng gagamba sa ilalim ng isang lumang estante. Nahagip ng kanyang kamay ang isang maalikabok na picture frame. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Litrato nilang dalawa ni Edgardo noong kasal nila. Nakangiti sila pareho, puno ng pag-asa. Si Edgardo, nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Tinitigan ni Lulu ang litrato. Ang sakit ay bumalik. Umihiwa sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sa halip na ilagay ito sa maayos na pwesto, itinaob niya ang picture frame. Ipinaharap niya ang mukha ni Edgardo sa semento. Hindi na niya kilala ang lalaking iyon. Ang asawang pinakasalan niya ay patay na. Ang nasa itaas ngayon, kasama ng ibang babae ay isang halimaw na nagkatawang tao. Sa pag-usog niya ng isang kahon ng mga lumang resibo para gawing unan, may napansin siyang isang brown envelope na nakaipit sa pinakailalim ng cabinet. Luma na ito at medyo kinain na ng anay ang gilid. Hinila ito ni Lulu dahil sa kuryosidad. Sa loob, may mga dokumento ng bangko at titulo ng lupa na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Vergara Holdings. Kumunot ang noo ni Lulu. Vergara ang apelyido niya sa pagkadalaga. Bakit gagamitin ni Edgardo ang apelyido niya para sa isang kumpanya na hindi naman niya alam? Bago pa siya makapag-isip, narinig niya ang mabibigat na yabag ng paa sa kisame mula sa master bedroom sa itaas. Sinundan iyon ng tawanan. Ang matinis na tawa ni Rowena na humahalo sa malalim na halakhak ni Edgardo. Ang bawat tunog ay parang pako na ibinabaon sa ulo ni Lulu. Mabilis niyang isiniksik pabalik ang envelope sa ilalim ng mga lumang magazine. Hindi ito ang tamang oras. Bukas, aalamin niya kung ano ang mga papel na yon. Sa ngayon, kailangan niyang matulog kahit pa parang hinihiwa ang puso niya sa bawat segundong naririnig niya ang kaligayahan ng mga taong sumira sa kanya. Ang umaga ay dumating ng walang pasabi, dala ang liwanag na masakit sa mata at ang realidad na mas masakit sa dibdib. 5:00 pa lang ay gising na si Lulu. Nakasanayan na ng katawan niya ang gumising ng maaga para ipaghanda ng almusal si Edgardo. Automatiko siyang tumayo, naghilamos sa maliit na lababo sa kusina at nagsimulang magsangag ng kanin. Ang amoy ng bawang at pritong longganisa ay pumuno sa kusina. Saglit na nakalimutan ni Lulu ang nangyari kagabi. Para bang normal na araw lang ito, hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas at bumaba si Rowena. Nakasuot si Rowena ng isang silk na robe na pag-aari ni Lulu. Ang paborito niyang robe na regalo pa ng kanyang ina. Hapit na hapit ito sa katawan ni Rowena at sadyang nakabukas ng bahagya para ipakita ang kurba ng kanyang dibdib at ang umbok ng kanyang tiyan. Ang baho naman ang niluluto mo, ate, reklamo ni Rowena habang nagtatakip ng ilong. Naupo ito sa kabisera, sa pwesto ni Edgardo. Alam mo namang maselan ako sa amoy ngayon. Nakaka-vomit yang bawang. Pinigilan ni Lulu ang panginginig ng kanyang kamay na hawak ang sandok. Longganisa to, Weng. Paborito ito ni Edgardo. Pwes, hindi na ngayon. Mataray na sagot ni Rowena. Ayaw ni Ed ng anumang magpapasama ng pakiramdam ko. At saka, bakit ang dumi-dumi ng sahig? Tignan mo nga yung tsinelas ko, dumikit agad ang alikabok.
Itinaas ni Rowena ang kanyang paa. Ipinapakita ang swelas ang tsinelas na wala namang dumi. Nang iinis lang siya. Gusto niyang iparamdam kay Lulu kung sino na ang boss. Lumapit si Rowena sa mesa kung saan nakahain na ang mainit na sabaw ng manok na niluto rin ni Lulu. Tinitigan niya ito sandali, tapos ay ngumiwi. Mainit masyado, sabi ni Rowena. At sa isang iglap, tinabig ng kanyang kamay ang mangkok. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig. Ang iba ay tumalsik sa binti ni Lulu. Napasinghap si Lulu sa hapdi, pero mas masakit ang nakita niyang ngiti sa labi ni Rowena. Isang ngiting puno ng malisya at tagumpay. Ay, sorry ate, sabi ni Rowena. Pero ang tono niya ay walang bahid ng pagsisisi. Nadulas ang kamay ko. Pakilinis na lang ha. Baka madulas si Ed pagbaba niya. Ayaw mo namang magalit ang amo mo. 'Di ba? Lumuhod si Lulu. Kumuha siya ng basahan. Habang pinupunasan niya ang mainit na sabaw at inaalis ang mga piraso ng manok sa sahig, naramdaman niya ang pagtayo ni Rowena sa kanyang harapan. Tumingala si Lulu at nakita si Rowena na nakadungaw sa kanya, parang isang reyna na nakatingin sa kanyang alipin. Yumuko si Rowena at bumulong. Ang boses ay parang ahas na gumagapang sa tainga ni Lulu. Huwag mo akong sisihin ate. Ang pagiging mahirap ang pinakamalaking kasalanan. Dati, tinitingala kita habang inaabutan mo ako ng mga pinaglumaan mong damit. Ngayon, ikaw na ang pupulot ng mga kalat ko. Tandaan mo yan ate. Wala kang laban sa akin. Tumalikod si Rowena at naglakad pabalik sa taas. Iniwan si Lulu na nakaluhod sa sahig. Ang basahan ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Ang mga daliri ay namumuti sa galit. Hindi na ito tungkol sa asawa. Ito ay tungkol sa dignidad na pilit inaapakan. Sa gitna ng amoy ng natapong sabaw at hapdi sa kanyang binti, isang bagong damdamin ang sumibol sa dibdib ni Lulu. Hindi na ito lungkot. Ito ay puot. At ang puot na yon ang magiging gasolina niya para mabuhay. Mabigat ang dibdib ni Lulu nang lumabas siya ng bahay para pumunta sa palengke. Ito lamang ang tanging dahilan para makatakas siya sa impyernong kinalalagyan niya. Ang mamalengke para ipagluto ang mga taong sumisira sa buhay niya. Gamit ang lumang sedan na ibinigay sa kanya ni Edgardo dahil ang bagong SUV ay ginagamit na ngayon ni Rowena, binabaybay ni Lulu ang mainit na kalsada ng Quezon City. Tanghaling tapat at ang init ng araw ay tila sumasabay sa init ng ulo ng mundo. Bigla na lamang bumagal ang takbo ng sasakyan. Umusok ang hood sa unahan at naramdaman ni Lulu ang paghinto ng makina sa gitna ng traffic. Ang mga busina ng ibang sasakyan sa likod niya ay nagsimulang umingay. Sunod-sunod at nakakabingi. Napahampas si Lulu sa manibela. Gusto niyang umiyak pero wala nang luhang lumalabas. Pati ba naman ang sasakyan, sumusuko na rin sa kanya? Lumabas siya ng kotse, hindi alintana ang init ng aspalto na tumatagos sa kanyang tsinelas. Binuksan niya ang hood at sinalubong siya ng makapal na usok. Umubo si Lulu at pinapaypayan ang usok gamit ang kamay. Mukhang basang sisiw sa gitna ng kalsada, pinagpapawisan at haggard. Mrs., mukhang overheat yan ah. Napalingon si Lulu. Isang lalaking nakasuot ng manchadong t-shirt at maong na puno ng grasa ang lumapit sa kanya. May hawak itong wrench. Si Kiko, ang may-ari ng talyer sa kanto na madalas daanan ni Lulu pero hindi niya masyadong pinapansin noon. Medyo magulo ang buhok nito at may bahid ng langis sa pisngi. Pero ang mga mata niya ay may kakaibang kinang. Hindi mapanghusga, kundi nag-aalala. Naku, pasensya na, natatarantang sabi ni Lulu. Inaayos ang kanyang buhok na nagulo ng hangin. Nahihiya siya. Ayaw niyang makita siya ng ibang tao sa ganitong kalagayan. Mukhang kawawa. Tumirik na lang bigla eh. Tatawag na lang ako ng tow truck. Umiling si Kiko at lumapit sa makina. Huwag na. Sayang ang pera.
Baka kulang lang sa tubig o may leak ang hose. Ako na ang titingin. Pinanood ni Lulu si Kiko habang mabilis at sanay nitong tinitingnan ng makina. Nakita niya kung paano kumilos ang mga braso ng lalaki, puno ng puwersa pero maingat. Iba ito kay Edgardo na ni hindi marunong magpalit ng gulong at laging nagagalit kapag nadudumihan ang kamay. Si Kiko, parang niyayakap ang dumi kung yun ang kailangan para maayos ang problema. Ilang minuto lang, ibinaba na ni Kiko ang hood. Okay na, Mrs. May maliit na butas lang sa hose. Tinalian ko muna ng goma, pero kailangan mo tong mapalitan agad. Nilagyan ko na rin ng tubig. Kinuha ni Lulu ang kanyang pitaka. Magkano, Kiko? Maraming salamat ha. Hulog ka ng langit. Pinunasan ni Kiko ang kanyang mga kamay sa isang basahan na nakasabit sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Lulu mula sa pagod na mga mata nito hanggang sa nanginginig na mga kamay. Umiling siya. Wag na. Libre na yan, pero... Huminto si Kiko at lumapit sa kanyang motor na nakaparada sa gilid. May kinuha siyang isang supot na papel. Bumalik siya kay Lulu. Bago niya iabot ang supot, muling pinunasan ni Kiko ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Sinisiguradong wala ng grasa na didikit. Ang simpleng gestong iyon, ang pag-iingat na huwag madumihan si Lulu, ay nagdulot ng kakaibang kurot sa puso ng babae. Mainit pa yang pandesal, sabi ni Kiko, inaabot ang supot. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal. Ang sasakyan, naaayos kapag nasira. Pero ang tao, kailangan ng gasolina para tumakbo. Kumain ka, Lulu. Natulala si Lulu. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na may nagtanong kung kumain na ba siya. Siya ang laging nag-aalala sa pagkain ng iba. Naramdaman niya ang init ng pandesal sa kanyang palad at parang gusto niyang maiyak sa simpleng kabutihang loob ng isang estranghero. Salamat, bulong niya. Aalis na sana si Lulu nang magsalita ulit si Kiko, pero sa pagkakataong ito, seryoso ang boses nito at mababa. Lulu, mag-ingat ka. Tumingin si Kiko sa paligid bago nagpatuloy. Madalas kong makita ang asawa mo sa talyer ko dati. May mga kausap siyang hindi magagandang tao. Mga nagpapautang na hindi bangko. Kung ano man ang ginagawa niya, siguraduhin mong hindi ka madadamay. Bumilis ang tibok ng puso ni Lulu. Ang babala ni Kiko ay tila nagkumpirma sa hinala niya tungkol sa brown envelope. Tumango lang siya kay Kiko, hindi makahanap ng salita, at pumasok na sa kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, ngumunguya si Lulu ng pandesal. Ang lasa ng tinapay ay simple, pero yon ang pinakamasarap na nalasahan niya sa araw na yon. Pagdating sa bahay, nawala agad ang munting ginhawa na naramdaman niya. Nakabukas ang pinto ng bodega sa ilalim ng hagdan. Nagkalat ang mga gamit niya sa labas, ang banig, ang mga lumang damit, ang unan. Nandoon si Edgardo, nakaluhod sa loob ng masikip na bodega. Hinahalungkat ang mga kahon na inayos ni Lulu kagabi. Nasaan na ba yon? Sigaw ni Edgardo. Ang mukha ay pula sa galit at pawis. Binitawan ni Lulu ang mga pinamili at tumakbo palapit. Edgardo, anong ginagawa mo sa gamit ko? Lumingon si Edgardo. Ang mga mata ay nanlilisik. Nasaan ang personal seal mo? Yung stamp na may pirma mo? Kailangan ko yon para sa papeles sa bangko. Huwag mong sabihing itinapon mo na. Nanlamig si Lulu. Ang seal na yon ay ginagamit lang niya noon sa negosyo ng tatay niya. Bakit kailangan ni Edgardo yon ngayon? At bakit para sa bangko? Hindi ko alam kung nasaan. Pagsisinungaling ni Lulu. Kahit na ang totoo ay nasa loob iyon ng kanyang bag na daladala niya. Baka naiwan sa lumang bahay. Tumayo si Edgardo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Lulu. Hanapin mo. Kapag hindi mo yun naibigay sa akin bukas, makikita mo ang hinahanap mo. Hindi lang kayo sa bodega pupulutin ng nanay mong patay na. Binitiwan siya ni Edgardo nang padabog at umakyat sa taas. Naiwan si Lulu sa gitna ng kanyang nagulong kwarto,
yakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang seal. Alam niyang nagsisimula na ang bagyo at ang babala ni Kiko ay nagkakatotoo na. Sa loob ng sumunod na mga araw, naging modelong katulong si Lulu. Maagang gumigising, naglilinis ng buong bahay at nagluluto ng lahat ng gusto ni Rowena. Pero sa likod ng kanyang pagiging sunod-sunuran, ang kanyang mga mata ay laging nakamasid. Parang isang agila na naghihintay ng maling galaw ng kanyang biktima. Napansin ni Lulu ang mga maliliit na detalye na hindi tumutugma sa sinasabi ni Rowena. Minsan, nakita niyang nagtatakbo si Rowena pababa ng hagdan ng napakabilis, walang hirap para sa isang buntis na sinasabing maselan ang lagay. Madalas din niyang maamoy ang mint sa hininga nito, pero may halong kakaibang pait, parang alak na tinakpan ng toothpaste. Isang hapon, habang naglilinis ng banyo sa kwarto ni Rowena, isang gawaing pilit ipinapagawa sa kanya, nakita ni Lulu ang isang maliit na bagay sa ilalim ng basurahan. Kuminang ang foil nito nang tamaan ng ilaw. Yumuko si Lulu at pinulot ito. Isang banig ng tableta, contraceptive pills, at may bawas na ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Lulu. Kung buntis si Rowena, bakit siya iinom nito? Hinigpitan ni Lulu ang hawak sa banig ng gamot at mabilis itong ibinulsa. Ito ang unang ebidensya. Nang gabing iyon, nagluto si Lulu ng hapunan. Sinigang na ulo ng isda na may ekstrang lansa at nilagyan niya ng maraming dahon ng malunggay at ampalaya. Sabi ng matatanda, masustansya ito para sa buntis, pero alam niyang sukdulan ang pandidiri ni Rowena sa amoy ng malansa at pait ng ampalaya. Kain na, masayang tawag ni Lulu habang inilalapag ang umuusok na mangkok sa harap ni Rowena. Espesyal yan, Weng, sinigang na ulo ng lapu-lapu na may ampalaya, sabi ni Lola. Pampatibay yan ng kapit ng bata. Nandoon si Edgardo, abala sa pagte-text, pero lumingon nang marinig ang sinabi ni Lulu. Oh, narinig mo yun, honey? Kumain ka para sa baby natin. Masustansya yan. Namutla si Rowena. Tinitigan niya ang mata ng isda na nakalutang sa sabaw na tila nakatingin sa kanya pabalik. Naamoy niya ang lansa na humahalo sa pait. Ed, parang nasusuka ako sa amoy. Reklamo ni Rowena, tinatakpan ng ilong. Naku, tiisin mo, Weng. Sabat ni Lulu na may halong pag-aalala kunwari. Kapag hindi ka kumain ng masustansya, baka makunan ka. Sige ka, baka sisihin ka ni Edgardo kapag may nangyari sa anak niyo. Tinitigan ni Edgardo si Rowena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kumain ka, Rowena. Tama si Lulu. Huwag kang maarte. Para sa anak ko yan. Wala nang nagawa si Rowena. Nanginginig ang kamay na sumandok siya ng sabaw at isda. Nakita ni Lulu ang pag-urong ng lalamunan ni Rowena sa bawat subo. Ang pait ng ampalaya at lansa ng isda ay halatang nagpapaiyak sa kanya, pero napipilitan siyang lunukin ito dahil sa takot kay Edgardo. Sa bawat paglunok ni Rowena, nakakaramdam si Lulu ng munting tagumpay. Sige, lunukin mo ang kasinungalingan mo, isip ni Lulu. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng plato si Lulu, narinig niya ang pagpasok ni Rowena sa banyo sa ibaba. Sinundan ito ng tunog ng pagsusuka, hindi pagsusuka ng buntis, kundi pagsusuka ng taong napilitang kumain ng ayaw niya. Naghintay si Lulu sa labas ng pinto. Nang lumabas si Rowena, mukha itong lantang gulay, maputla at pawisan. Nagulat siya nang makita si Lulu na nakasandal sa pader, hawak ang basahan. Masarap ba, Weng? Tanong ni Lulu ng mahina. May multo ng ngiti sa kanyang mga labi. Hayop ka, bulong ni Rowena. Ang mata ay nanlilisik sa galit. Sinasadya mo to. Lumapit si Lulu ng kaunti. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Mag-ingat ka sa kinakain mo, Weng. Baka makasama sa baby o baka naman sa pills na iniinom mo.
Nanlaki ang mata ni Rowena. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Ang takot ay gumapang sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang may alam si Lulu. Anong pinagsasabi mo? Utal na sagot ni Rowena. Ngumiti lang si Lulu, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagpupunas ng pader. Wala naman, sabi ko lang, mag-ingat ka, madulas ang sahig. Tumalikod si Lulu at naglakad papunta sa kanyang bodega. Iniwan si Rowena na nakatayo doon. Nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na ang kanyang lihim ay unti-unti nang nabubunyag. Nang isara ni Lulu ang pinto ng kanyang munting kwarto, inilabas niya ang banig ng pills. Tinitigan niya ito. Ito ang kanyang alas. Pero kulang pa ito. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago siya sumugod. Biglang tumunog ang cellphone ni Lulu. Isang text mula sa unknown number. Nakita ko ang lalaking kasama ni Rowena sa tondo. May tattoo sa leeg. Mukhang hindi lang siya basta kaibigan. Mag-iingat ka, Lulu. Kiko. Napahigpit ang hawak ni Lulu sa telepono. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kawawang asawa. Siya na ang mga ngaso. Ang sumunod na umaga ay puno ng tensyon. Si Edgardo ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang lakad sa sala habang hawak ang isang makapal na tumpok ng dokumento. Ang kanyang noo ay pawisan kahit na nakabukas ng malakas ang aircon. Tinawag niya si Lulu. Ang boses niya ay hindi galit, kundi nakakatakot na malambing. Isang tonong ginagamit lang niya kapag may kailangan siya. Lulu, halika dito saglit. Tawag ni Edgardo mula sa sofa. Lumabas si Lulu mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang basang kamay sa apron. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga pandama ay alerto. Ano yun, Edgardo? Tanong niya ng mahina. Tinapik ni Edgardo ang espasyo sa tabi niya sa sofa. Maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa future natin. Sa future mo. Umupo si Lulu sa dulo ng sofa. Pinapanatili ang distansya. Iniabot ni Edgardo ang isang ballpen at itinuro ang mga pahina ng dokumento na may markang X. Gusto kong maghiwalay tayo ng maayos, Lulu. Simula ni Edgardo, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ayaw kitang iwan ng walang-wala. Kaya inayos ko na ang hatian ng ari-arian. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito. Ibibigay ko sa iyo ang lumang bahay sa probinsya at isang maliit na monthly allowance. Tiningnan ni Lulu ang papel. Ang mga salita ay maliliit at siksik, mahirap basahin. Pero naalala niya ang babala ni Kiko. Naalala niya ang brown envelope na nakita niya sa bodega, Vergara Holdings. Bakit ang daming pipirmahan, Edgardo? Tanong ni Lulu, nagkukunwaring inosente. At ano itong transfer of liability? Nagbago ang ekspresyon ni Edgardo ng bahagya, pero mabilis niyang binawi ito ng isang pilit na ngiti. Technical terms lang yan ng mga abogado, Lulu. Huwag mo nang intindihin. Ang importante, magkakaroon ka ng sarili mong pera. Hindi ba yun ang gusto mo? Kalayaan? Inilapit ni Edgardo ang ballpen sa kamay ni Lulu. Sige na, pirmahan mo na. Para makapag-umpisa ka na ng bagong buhay. At para maging masaya na rin kami ni Rowena. Ang pagbanggit sa pangalan ni Rowena at ang pekeng pagmamalasakit ni Edgardo ay nagpainit sa dugo ni Lulu. Alam niya na kapag pumirma siya, hindi kalayaan ang makukuha niya, kundi posas, ang mga utang, ang mga ilegal na transaksyon. Lahat iyon ay ililipat sa pangalan niya. Siya ang gagawing panangga, ang kambing na pang-alay kapag sumabog ang mga kalokohan ni Edgardo. Nanginginig ang kamay na inabot ni Lulu ang ballpen. Tinitigan siya ni Edgardo. Ang mga mata ay gutom at nagmamadali. Pirmahan mo na! Bulong ni Edgardo. Ang pasensya ay unti-unting nauubos. Sa halip na ilapit ang ballpen sa papel, sinadya ni Lulu na biglang manginig ang kanyang kamay ng sobra. Ang tasa ng kape na nakapatong sa mesa ay kanyang nasagi. Tumapo ng maitim at mainit na kape sa ibabaw ng mga dokumento
Binabasa ang mga pahinang pipirmahan, sana niya. Naku, sorry Edgardo, sorry! Sigaw ni Lulu, nagmamadaling tumayo at kumuha ng tissue, kunwaring natataranta. Nanlaki ang mata ni Edgardo, ang mukha niya ay namula sa galit. Tanga, ano bang ginawa mo? Sinubukan ni Edgardo na isalba ang mga papel, pero huli na. Ang tinta ay kumalat at ang mga pirmahan ay nabasa. Ang kanyang planong manipulahin si Lulu ngayong araw ay nasira. Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Edgardo ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lulu. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Napahawak si Lulu sa kanyang pisngi. Ang sakit ay kumalat, mainit at tumitibok. Pero hindi siya umiyak. Sa halip tumingin siya kay Edgardo ng diretso sa mata. Ito ang unang beses na sinaktan siya nito ng pisikal. Wala kang kwenta, sigaw ni Edgardo. Dinuduro siya. Simpleng pirma lang hindi mo pa magawa. Ayusin mo to. Bukas na bukas din. Magpapaprint ako ng bago. At kapag hindi mo pinirmahan, yan humanda ka sa akin. Umalis si Edgardo. Napadabog. Iniwan si Lulu na nakatayo sa gitna ng sala. Ang pisngi ay namumula. Pumasok si Lulu sa banyo sa ibaba at nilak ang pinto. Tumingin siya sa salamin. Ang marka ng kamay ni Edgardo ay nagsisimula nang bumakat sa kanyang mukha. Hinawakan niya ito. Ang sakit ay totoo, pero ang takot ay nawala na. Napalitan ito ng isang malamig na desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng apron. Nanginginig ang mga daliri. Dinayal niya ang numero ni Attorney Romy Dizon, ang abogadong kaibigan ng kanyang yumaong ina. Hello, Attorney Romy. Bulong ni Lulu. Pinipigilan ang paggaralgal ng boses. Si Lulu ito. Tulungan niyo po ako. Gusto nila akong ipakulong. Pero hindi ako papayag. Sa kabilang linya, ang boses ng abogado ay seryoso at determinado. Pumunta ka sa opisina ko bukas, Lulu. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Oras na para lumaban. Binaba ni Lulu ang telepono. Tiningnan niya ulit ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang martir na asawa. Siya ay isang babaeng may misyon. Kung gusto ni Edgardo ng digmaan, ibibigay niya ito. Kinabukasan, habang abala si Rowena sa pagpapamanicure sa sala at si Edgardo ay nasa opisina para ipa-reprint ang mga dokumento, humanap ng tiyempo si Lulu. Nagpaalam siyang mamamalengke ulit. Pero ang totoo, ang destinasyon niya ay ang opisina ni Atty. Romy Dizon sa Cubao. Pagpasok niya sa maliit at lumang opisina ng abogado, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at kape. Si Attorney Romy, isang lalaking may edad na pero matalas pa rin ang isip, ay agad siyang pinaupo. Muntik ka na dun, Lulu, sabi ni Attorney Romy habang tinitingnan ang litrato ng mga dokumentong kinuhanan ni Lulu ng palihim bago ito matapunan ng kape. Ang tawag dito ay fraudulent transfer. Gusto niyang ilipat sa iyo ang utang ng kumpanya niyang Vergara Holdings. Kapag nalugi iyan o na-audit ng BIR, ikaw ang hahabulin, hindi siya. Nanginig ang kalamnan ni Lulu sa galit. Ganoon ba talaga ako kababa sa kanya, Tito Romy? Hindi lang niya ako niloko, gusto pa niya akong ipakulong. Huwag kang mag-alala, sagot ng abogado. Inaayos ang kanyang salamin. May plano tayo, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya na siya ang may hawak ng pera at nagpapatakbo ng kumpanya, hindi ikaw. Kailangan natin ng records, bank transfers, emails. Paano ko makukuha iyon? Tanong ni Lulu. Nakapassword ang laptop niya at laging nakabuntot si Rowena. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Kiko. May bitbit na helmet. Nagulat si Lulu. Kiko, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Kiko ng tipid. Tinawagan ako ni Attorney Romy. Magkakilala kami.
Siya ang tumulong sa akin nung nagka-problema ako sa lupa ng talyer ko. Tumingin siya kay Lulu ng seryoso at sinabi niya sa akin na kailangan mo ng tulong. Lulu, hindi mo kaya ito mag-isa. Lumapit si Kiko at umupo sa tabi ni Lulu. Ang presensya niya ay nagbigay ng kakaibang tapang sa babae. Ako ang magiging mata at tenga mo sa labas. Susundan ko si Rowena. Aalamin ko kung sino ang lalaking nakita ko sa tondo. Ikaw naman, Lulu, kailangan mong maging matapang sa loob ng bahay. Kailangan mong takutin si Rowena para magkamali siya. Takutin? Oo, sagot ni Attorney Romy. Ang taong guilty, madaling matakot. Gamitin mo ang pamahiin, gamitin mo ang konsensya, kung meron man siya. Kapag nataranta siya, magkakamali siya, at doon tayo papasok. Umuwi si Lulu na may dalang bagong misyon. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nanonood ng TV si Rowena, kumakain ng mangga. Tahimik na kumuha si Lulu ng asin mula sa kusina. Naglakad siya papunta sa hagdanan kung saan madalas dumaan si Rowena. Sa bawat baitang, nagwisik siya ng kaunting asin. Napansin ito ni Rowena. Hoy ate, anong kalat yan? Bakit ka nagkakalat ng asin? Lumingon si Lulu. Ang mukha ay seryoso at mystical. Pangkontra, Weng. May naramdaman kasi akong masamang espiritu dito sa bahay. Sabi ng albularyo, may mga ligaw na kaluluwa daw na galit sa mga sinungaling at mga agaw. Gusto nilang kunin ang mga bata. Namutla si Rowena. Binitawan niya ang mangga. Alam ni Lulu na galing sa probinsya si Rowena at lumaki sa mga kwento ng aswang at multo. Ang takot sa supernatural ay mas malakas minsan kaysa sa takot sa tao. Huwag kang ang manakot, sigaw ni Rowena, pero halata ang panginginig sa boses niya. Hindi ako nananakot, bulong ni Lulu papalapit kay Rowena. Nagpapaalala lang, ang sabi nila, kapag narinig mo ang tiktik, malayo pa ang aswang. Pero kapag tahimik, nasa tabi mo na siya. Biglang umihip ang hangin mula sa bintana. Isinasara ang pinto ng kwarto sa taas ng malakas. Napatalon si Rowena sa gulat at halos madapa sa pagtakbo papunta sa sofa. Tinatawag si Edgardo sa cellphone. Napangiti si Lulu ng palihim. Ang asin ay gumana. Kinabukasan, nakatanggap si Lulu ng mensahe mula kay Kiko. Isang litrato. Si Rowena, nakatayo sa isang madilim na eskinita sa tondo. Kausap ang isang lalaking may malaking tattoo ng dragon sa leeg. Nag-aabutan sila ng pera. Ang pangalan niya ay Badong. Text ni Kiko, ex-boyfriend ni Rowena. At hulaan mo kung ano. Sikat siya sa lugar nila bilang supplier ng mga pekeng dokumento. Nanlaki ang mata ni Lulu. Pekeng dokumento? Ibig sabihin ba nito, pati ang ultrasound result ay peke? Napahawak si Lulu sa kanyang dibdib. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Si Rowena ay hindi lang basta kabit. Siya ay isang scammer at si Edgardo ang target. Humanda ka, Weng, bulong ni Lulu sa sarili. Dahil ang multong kinatatakutan mo ay ako mismo. Ang takot ay isang mabisang lason. Mula nang magwisik ng asin si Lulu at magkwento tungkol sa mga aswang, naging praning si Rowena. Hindi ito makatulog, laging nakalingon sa likod, at madaling magulat sa bawat kaluskos. Ang stress na ito ay nagdulot ng isang tunay na pisikal na reaksyon. Tumaas ang kanyang blood pressure. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang namilipit si Rowena sa sakit ng tiyan. Totoong sakit ito, dala ng sobrang kaba at siguro ay epekto na rin ng mga espesyal na pagkain ni Lulu. Ed, ang sakit! Ang tiyan ko! Sigaw ni Rowena, namumutla at pinapawisan ng malamig. Nataranta si Edgardo. Dadaling kita sa ospital. Lulu, ihanda mo ang kotse. Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Edgardo, nang mabilis,
Tahimik na nag-text si Lulu kay Kiko. Papunta kaming St. Luke's. Ngayon na ang oras. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Rowena sa emergency room. Naiwan sina Edgardo at Lulu sa waiting area. Hindi mapakali si Edgardo, panay ang lakad. Kapag may nangyari sa anak ko, lagot ka sa akin, Lulu. Banta nito. Hindi sumagot si Lulu. Nakaupo lang siya ng tuwid, hawak ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang kanyang cellphone na naka-on ang voice recorder. Lumabas ang doktor matapos ang ilang minuto. Mr. Santos, stable na po ang pasyente. High blood pressure lang at indigestion. Pero kailangan nating i-monitor ang baby. Doc, okay lang ba ang anak ko? Tanong ni Edgardo. Sa ngayon, mukhang okay naman. Pero gusto sana naming i-ultrasound ulit para sigurado. May OBGYN na po ba kayo dito? Bago pa makasagot si Edgardo, sumabat si Lulu. Wala pa po, Doc. First time kasi niya dito. Pwede po bang kayo na ang mag-assign ng doktor? Yung pinakamagaling po sana para sa tagapagmana? Tumango ang doktor. Sige, tatawagan ko si Dr. Cruz. Habang hinihintay ang doktor, nagpaalam si Lulu na mag-CR. Pero sa halip na sa banyo siya pumunta, dumiretso siya sa kwarto kung saan nakakonfine si Rowena. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig ni Lulu ang boses ni Rowena. Mahina, pero mabilis at natataranta. May kausap ito sa telepono. Badong, nasa ospital ako. Gusto nilang mag-ultrasound. Anong gagawin ko? Wala naman talagang... Huminto si Rowena nang makarinig ng kaluskos sa labas. Basta, gumawa ka ng paraan. Padalhan mo ako ng peking result ngayon din. Babayaran kita kahit magkano. Binaba ni Rowena ang telepono. Sumilip si Lulu. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay ni Rowena. Dahan-dahang umatras si Lulu at bumalik sa waiting area. Nakuha niya ang kailangan niya. Hindi man niya nai-record ang buong usapan. Sapat na ang naririnig niya para kumpirmahin ang lahat. Bumalik siya sa tabi ni Edgardo na ngayon ay mukhang kalmado na ng kaunti. Edgardo? Tawag ni Lulu ng mahina. Ano? Inis na sagot nito. Inabot ni Lulu ang isang pakete ng tissue mula sa kanyang bag at iniabot sa asawa. Pawis na pawis ka. Punasan mo muna. Kinuha ni Edgardo ang tissue ng padabog ni hindi tumitingin kay Lulu. Sa isip ni Edgardo, ang asawa niya ay isang tanga na nagmamalasakit pa rin sa kanya. Pero hindi niya alam, ang tissue na yon ay simbolo ng paglilinis ni Lulu sa kanyang konsensya. Ginawa na niya ang lahat para maging mabuting asawa. Kung magpapaloko si Edgardo hanggang huli, desisyon na niya iyon. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Cruz at pumasok sa kwarto ni Rowena. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang doktora na may kunot sa noo. Mr. Santos, tawag ni Dr. Cruz. May problema tayo. Ayaw magpa-ultrasound ng pasyente. Nagwawala siya. Ang sabi niya, may sarili siyang doktor na parating. Nagulat si Edgardo. Ano? Bakit ayaw niya? Para sa bata yun ah. Sinasabi niya na maselan daw siya at baka makasama ang radiation ng machine. Paliwanag ng doktora, halatang nagtataka sa rason ni Rowena dahil ang ultrasound ay safe naman. Tumayo si Edgardo at sumugod sa kwarto. Sumunod si Lulu. Sa loob, nakita nilang nakaupo si Rowena sa kama. Yakap ang unan sa kanyang tiyan. Ayoko, hihintayin ko si Dr. Perez. Siya lang ang may alam sa kaso ko. Weng, anong Dr. Perez? Sigaw ni Edgardo. Nandito na tayo sa ospital. Magpa-check up ka na. Ayoko sabi eh. Nag-isteriko si Rowena. Ini-stress niyo ako. Masasaktan ng baby. Sa gitna ng kaguluhan, pasimpleng nag-text si Lulu kay Rowena gamit ang isang unknown number. Alam ko ang totoo, Weng. Walang baby. At nire-record ko ang lahat. Kapag hindi ka tumigil sa pag-iinarte, ipaparinig ko kay Edgardo ang usapan niyo ni Badong. Nang marinig ni Rowena ang tunog ng kanyang cellphone, tiningnan niya ito.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang mensahe. Tumingin siya sa paligid, hinahanap kung sino ang nagpadala. Nagtama ang paningin nila ni Lulu. Si Lulu ay nakatayo sa gilid, tahimik, blanko ang ekspresyon, pero ang mga mata ay nagsasabing, "Tapos ka na." Biglang tumahimik si Rowena. Ang kanyang pagwawala ay napalitan ng takot. "O, okay na ako, Ed," sabi ni Rowena ng mahina. Nanginginig ang boses. "Huwag na tayong magpa-ultrasound. Uwi na tayo. Pagod lang ako." Nagtaka si Edgardo sa biglang pagbabago ng isip ni Rowena. "Sigurado ka? Kanina lang namimilipit ka sa sakit?" "Oo, okay na ako. Gusto ko nang umuwi." Inalalayan ni Edgardo si Rowena palabas, puno pa rin ng pagdududa. Sumunod si Lulu sa kanila, hawak ang kanyang cellphone. Hindi pa ito ang tamang oras para ibunyag ang lahat. Gusto niyang masadlak pa lalo si Edgardo sa kumunoy bago niya ito hayaang malunod. Sa labas ng ospital nakita ni Lulu si Kiko na nakasandal sa kanyang motor sa tapat ng kalsada. Tumango ito sa kanya. Nakuha na ni Kiko ang pangalan ng Dr. Perez na binanggit ni Rowena, isang doktor na lisensyado pero sangkot sa paggawa ng mga pekeng medical certificates sa rekto. Ang bitag ay nakalatag na. Ilang araw matapos ang insidente sa ospital, nagdesisyon si Edgardo na magdaos ng isang engrandeng dinner party sa bahay. Ang layunin, ipagyabang ang kanyang tagumpay at ipakilala si Rowena sa kanyang mga kasosyo sa negosyo bilang kanyang kamag-anak na namamahala ng estate habang si Lulu ay itatago bilang katulong. Gusto niyang linisin ang pangalan niya bago pumutok ang anumang iskandalo. "Lulu," utos ni Edgardo habang inaayos ang kanyang kurbata sa salamin. "Magsuot ka ng uniforme, yung itim at puti, at huwag kang magsasalita kapag hindi ka kinakausap. Ikaw ang magsisilbi ng alak at pagkain." Tumangulang si Lulu, tinatanggap ang papel na ibinigay sa kanya. Isinuot niya ang uniformeng pangkaturol na ipinabili ni Edgardo, masikip at mainit. Pero sa ilalim ng kanyang pagiging sunod-sunuran, nag-aapoy ang kanyang determinasyon. Dumating ang mga bisita, mga matataas na tao sa gobyerno at negosyo, kasama ang kanilang mga asawa na puno ng alahas. Si Rowena, nakasuot ng isang mamahaling pulang gown na binili gamit ang credit card ni Edgardo, ay nagastang donya. Umaakbay siya kay Edgardo, tumatawa ng malakas, at panay ang utos kay Lulu. "Yaya, pakirefill naman ng wine ni Mayor." Utos ni Rowena ng malakas, sinisiguradong naririnig ng lahat. "Ang bagal-bagal mo talaga." Lumapit si Lulu at nagsali ng wine. Ang kamay niya ay matatag. Kahit nasa loob-loob niya, ay gusto niyang ibuhos ang laman ng bote sa mukha ni Rowena. Isang matandang ginang, asawa ng isang senador, ang nakapansin kay Lulu. Tinitigan niya ito ng maigi. "Sandali," sabi ng ginang. "Pamilyar ka, Hija. Hindi ba ikaw si Marilu Vergara, anak ni Consuelo Vergara?" Natigilan ng buong mesa. Namutla si Edgardo. Si Rowena naman ay napahawak sa kanyang baso ng mahigpit. Ngumiti si Lulu ng matamis, isang ngiting puno ng dignidad kahit siya ay nakasuot ng uniforme. "Opo, ma'am. Ako po si Lulu. Anak po ako ni Consuelo." "Diyos ko," bulalas ng ginang. "Napakabait ng nanay mo. Siya ang tumulong sa foundation namin noon. Pero bakit ka naka-uniforme? At akala ko ba?" Tumingin ang ginang kay Edgardo, tapos kay Rowena na nakakapit sa braso nito. Bago pa makapagsalita si Edgardo, nang palusot, mabilis na sumagot si Lulu. "Nagpa-practice lang po ako, ma'am," sagot ni Lulu ng magalang. "Sabi po kasi ni Edgardo, kailangan kong matutunang pagsilbihan ang mga bisita niya bago ako tuluyang umalis. At si Rowena po, siya po ang bisita namin ngayong gabi." Ang diin sa salitang bisita ay nagdulot ng bulungan sa mesa. Nakuha ng mga matatalinong asawa ng mga opisyal ang ibig sabihin ni Lulu.
Ang tingin nila kay Rowena ay nagbago mula sa paghanga tungo sa pagkutya. Alam nila ang amoy ng isang kirida. Edgardo, tawag ng senador. Ang boses ay seryoso. Totoo ba ang naririnig ko? Ginagawa mong katulong ang asawa mo sa sarili niyang pamamahay? Pinawisan si Edgardo. Ay hindi po, Senator. Biruan lang po namin yan ni Lulu. Alam niyo na, role-playing. Tumawa siya ng pilit pero walang sumabay sa tawa niya. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Kiko. Siya ay tinanggap ni Edgardo bilang temporary security guard para sa gabing iyon. Nakasuot siya ng barong na medyo masikip sa kanya pero mukha siyang kagalang-galang. Bumulong si Kiko kay Lulu habang dumaan ito para kumuha ng tray. Ang galing mo, Lulu. Wasak na ang imahe niya. Pero hindi pa tapos si Rowena. Dahil sa hiya at alak, nawala na ang kanyang pagpipigil. Tumayo siya, medyo giwang-giwang. Anong tinitingin-tingin niyo? Sigaw ni Rowena sa mga bisita. Ako ang mahal ni Ed. Ako ang nagdadala ng anak niya. Yang si Lulu, baog yan. Walang kwenta. Akmang sasampalin ni Rowena si Lulu sa harap ng lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga mata ay nanlilisik sa puot. Napapikit si Lulu. Hinihintay ang sampal. Pero walang dumapo sa mukha niya. Pagmulat niya, nakita niya si Kiko. Hawak nito ang pulsuhan ni Rowena sa ere. Mahigpit ang pagkakahawak, sapat para pigilan ng babae, pero hindi para saktan. Mawalang galang na po, ma'am, sabi ni Kiko ng matigas. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na dining room. Pero bawal po ang magkalat dito, lalo na kung hindi naman kayo ang tunay na may-ari ng bahay. Binitawan ni Kiko ang kamay ni Rowena ng padabog. Napaupo si Rowena sa upuan. Gulat na gulat. Ang mga bisita ay nagsimulang magtayuan. Ang senador ay umiling at tinapik si Edgardo sa balikat. Edgardo, aalis na kami. At sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ulit ang partnership natin. Hindi ako nakikipagnegosyo sa taong walang respeto sa pamilya. Isa-isang umalis ang mga bisita. Iniwan si Edgardo na nakatayo sa gitna ng nasirang hapunan. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan at galit. Tiningnan niya si Rowena na umiiyak sa gilid at si Lulu na nakatayo ng tuwid sa tabi ni Kiko. Sa gabing iyon, hindi lang ang dinner party ang nasira. Nabasag din ang maskara ni Edgardo at ang ilusyon ni Rowena. At sa gitna ng mga bubog, nakatayo si Lulu. Hindi na bilang alipin, kundi bilang isang babaeng handa ng lumaban. Matapos ang trahedya ng dinner party, uminom ng uminom si Edgardo hanggang sa mawalan ito ng malay sa sofa sa sala. Si Rowena naman ay nagkulong sa master bedroom, nagwawala at nagbabato ng mga gamit bago tumahimik dahil sa pagod at alak. Ito na ang pagkakataon. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Si Lulu, suot ang kanyang itim na pambahay upang hindi madaling makita sa dilim, ay dahan-dahang lumabas ng kanyang bodega. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Iniiwasang tumapak sa mga parte ng sahig na tumutunog. Sa labas ng bintana ng sala, nakita niya ang anino ni Kiko. Nag-thumbs up ito. Siya ang magsisilbing mata ni Lulu habang nasa loob. Umakyat si Lulu sa hagdan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, parang tambol na gustong kumawala. Alam niyang kapag nahuli siya ngayon, hindi lang sampal ang aabutin niya. Pumasok siya sa home office ni Edgardo. Madilim ang kwarto, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng ilaw. Binuksan niya ang laptop ni Edgardo na nasa ibabaw ng mesa. Password. Napapikit si Lulu. Sinubukan niya ang birthday ni Edgardo. Incorrect. Sinubukan niya ang anniversary nila. Incorrect. Pinawisan siya ng malamig. Isip, Lulu, isip. Bulong niya sa sarili. Ano ang password ng isang taong makasarili at obsesyonado sa pera? Sinubukan niya ang pangalan ni Rowena. Incorrect.
Tumingin siya sa paligid ng mesa. May nakita siyang isang naka-frame na litrato ni Edgardo, kasama ang nanay nito. Ang nanay niyang laging sinasamba ni Edgardo, Mama Edgardo 1. Tumunog ang laptop ng mahina, senyales na bumukas ito. Napabuntong hininga si Lulu. Mabilis niyang isinaksak ang USB na ibinigay ni Attorney Romy. Hinanap niya ang mga files, Vergara Holdings, offshore accounts, secret ledger. Nandoon lahat. Ang mga ebidensya ng money laundering, tax evasion, at ang mga pekeng dokumento na ginamit niya ang pangalan ni Lulu. Sinimulan niya ang pag-copy. Ang progress bar sa screen ay gumagalaw ng napakabagal. 10%, 20%. Biglang nag-vibrate ang phone ni Lulu sa kanyang bulsa. Text mula kay Kiko. Gising si Rowena. Pababa siya ng hagdan. Bilis! Nanlaki ang mata ni Lulu. Tumingin siya sa screen. 65%. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng master bedroom sa kabilang kwarto. Ang mga yabag ng paa ni Rowena ay mabibigat at papunta sa direksyon ng opisina. 80%. Ed, nasaan ka? Tawag ni Rowena. Ang boses ay garalgal pa sa alak. 90%. Ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumubukas. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa madilim na kwarto. Hinugot ni Lulu ang USB. Kahit 99% pa lang ang nakasulat. Isinara niya ang laptop ng mabilis at sumiksik sa ilalim ng mesa. Pumasok si Rowena sa kwarto. Binuksan nito ang ilaw. Si Lulu, na nakaupo sa sahig sa ilalim ng malaking mesa, ay nagtakip ng bibig upang hindi marinig ang kanyang paghinga. Nakikita niya ang mga paa ni Rowena na naglalakad palapit sa mesa. Nakatapak lang ito. Huminto si Rowena sa tapat ng mesa. Hinawakan nito ang laptop. Mainit! Bulong ni Rowena. Bumilis ang tibok ng puso ni Lulu. Alam niyang matatalino ang mga manloloko. Alam ni Rowena na may gumamit nito. Biglang may kumalabog sa bintana. Isang bato ang tumama sa salamin. Napatalon si Rowena sa gulat at lumingon sa bintana. Sino yan? Habang nakatalikod si Rowena, dahan-dahang gumapang si Lulu palabas ng ilalim ng mesa, papunta sa likod ng sofa na nasa kabilang dulo ng kwarto. Binuksan ni Rowena ang bintana at sumilip sa labas. Walang tao. Pero sa baba, nakita niya ang isang pusa na tumatakbo palayo. Pusa lang pala. Inis na sabi ni Rowena. Isinara niya ang bintana at lumabas ng opisina, pinapatay ang ilaw. Nakahinga ng maluwag si Lulu. Nanginginig ang buong katawan niya habang yakap ang USB sa kanyang dibdib. Muntik na. Lumabas siya ng opisina at bumaba ng hagdan nang walang ingay. Pagpasok niya sa kanyang bodega, napasandal siya sa pinto at napaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa relief. Hawak na niya ang buhay ni Edgardo sa kanyang palad. Pero nang isaksak niya ang USB sa kanyang lumang cellphone, gamit ang adapter para i-check ang laman, nakita niya ang isang folder na hindi niya napansin kanina. Ang pangalan ng folder, Lulu, Plan B. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang scanned copy ng isang life insurance policy na nakapangalan kay Lulu. Ang beneficiary, Edgardo Santos, at ang pizza ng pag-issue, noong nakaraang linggo lang, nanlamig ang buong pagkatao ni Lulu. Hindi lang siya gustong ipakulong ni Edgardo. Mas malala pa ang plano nito. Kung makukulong si Edgardo, kailangan niya ng pera at ang insurance ni Lulu ang sagot. Gusto mo akong patayin, bulong ni Lulu sa dilim. Ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o dignidad. Ito ay laban na para sa kanyang buhay. Hindi nakatulog si Lulu ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Ang kaalamang may presyo ang kanyang ulo ay nagbago ng lahat. Si Edgardo ay hindi na lang isang taksil na asawa. Siya ay isa ng potensyal na mamamatay tao. Kinabukasan, maagang umalis si Edgardo. Nagmamadali ito
Halatang nag-aalala sa mga nangyari sa opisina. Naiwan si Rowena sa bahay, abala sa pakikipag-usap sa telepono ng pabulong. Kailangan ni Lulu na maiparating ang USB kay Attorney Romy. Pero alam niyang binabantayan siya. May mga CCTV na naka-install sa paligid ng bahay na kinokontrol ni Edgardo sa kanyang cellphone. Kailangan kong makalabas. Bulong ni Lulu habang naghuhugas ng pinggan. Nag-isip siya ng paraan. Kinuha niya ang walis tingting at lumabas sa bakuran. Kunwari ay magwawalis siya ng mga tuyong dahon. Sa totoo lang, hinahanap niya ang blind spot ng kamera, ang lugar sa likod ng malaking puno ng mangga kung saan hindi aabot ang lente ng CCTV. Doon, sa maliit na siwang ng pader, iniaabot niya ang USB kay Kiko na naghihintay sa kabilang bakod. Kiko! Bulong ni Lulu. Ang boses ay nanginginig. Dalhin mo to kay Attorney Romy. Sabihin mo sa kanya ang nakita ko sa folder, yung insurance policy. Kiko, balak nila akong ipapatay. Nanlaki ang mata ni Kiko. Hinawakan niya ang kamay ni Lulu sa siwang ng pader. Ano? Lulu, sumama ka na sa akin. Umalis na tayo ngayon din. Delikado na dito. Umiling si Lulu. Kahit na gustong-gusto na niyang tumakbo. Hindi pwede. Kapag umalis ako ngayon, malalaman nilang ako ang kumuha ng files. Sisirain nila ang ebidensya bago pa makakuha ng warrant si Attorney Romy. Kailangan kong manatili para guluhin sila, para hindi sila makapag-isip ng maayos. Pero Lulu, sige na Kiko, bilisan mo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Binitawan ni Kiko ang kamay niya ng mabigat sa loob. Babalik ako. Hindi kita iiwan. Nang makabalik si Lulu sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Rowena. Nakahalukip-kip ito, nakataas ang kilay. Saan ka galing? Tanong ni Rowena. Bakit ang tagal mong magwalis? Ang dami kasing dahon, Weng. Sagot ni Lulu ng mahinahon, kahit na ang puso niya ay kumakabog. Gusto mo bang ikaw na lang ang magwalis? Inirapan siya ni Rowena. Che! Magluto ka na nga lang. Gusto ko ng carbonara. Yung maraming cheese. Habang nagluluto si Lulu, dumating si Edgardo. Galit na galit ito. Sino ang gumalaw ng laptop ko? Sigaw niya mula sa pinto. Nabitawan ni Lulu ang sandok. Nanigas si Rowena sa sofa. Pumasok si Edgardo sa kusina. Hinigit ang braso ni Lulu. Ikaw ba? Ikaw lang ang may alam ng password ko dati. Tumingin si Lulu sa mata ni Edgardo. Pinipigilan ang takot. Anong password? Di ba pinalitan mo na yun noong nakaraang taon pa? Simula noong nagkaroon ka ng sikretong account? Natigilan si Edgardo. Hindi niya inaasahan na sasagot si Lulu ng ganoon. Binitawan niya ito. Tumingin siya kay Rowena. Ikaw, Rowena, pumasok ka ba sa opisina kagabi? Hindi tanggi ni Rowena, pero halatang namutla siya. Naalala niya ang paghawak niya sa laptop kagabi. Naalala niyang mainit ito. Lumapit si Edgardo kay Rowena. Bakit mainit ang laptop kaninang umaga? At may fingerprint sa screen. Kaninong daliri yun? Malay ko! Sigaw ni Rowena. Baka multo. Di ba sabi ni Lulu may multo dito? Sa gitna ng sigawan nila, tahimik na bumalik si Lulu sa pagluluto. Ang usok ng carbonara ay humalo sa tensyon sa hangin. Nagsisimula na silang magturuan. Ang tiwala ay nabibitak na. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng tahimik, nakatanggap si Lulu ng text mula kay Attorney Romy. Nakuha ko na ang USB. Lulu, sapat na ito. Inaayos ko na ang warrant of arrest at nag-file na rin ako ng protection order. Bukas ng gabi, sa Noche Buena, tatapusin natin ito. Napangiti si Lulu nang palihim habang sumusubo ng kanin. Isang araw na lang ng pagpapanggap. Pero bago matapos ang gabi, may kumatok sa pinto. Isang lalaking may tattoo sa leeg. Si Badong, ang supplier ni Rowena. Hinahanap ko si Ma'am Rowena, sabi ni Badong sa gate. Nakangisi ng nakakatakot. May utang pa siya sa akin. Nanlaki ang mata ni Rowena
nang makita ito sa CCTV monitor. Tumingin siya kay Edgardo na nagtataka. "Sino yan, Rowena?" tanong ni Edgardo. Hindi ko kilala. Baka nanlilimos lang." Nagkatinginan si Lulu at ang imahe ni Badong sa screen. Ang alas ni Rowena ay nandito na para maningil. At si Lulu ang nagbukas ng gate para papasukin ang demonyo sa hapagkainan. Ang pagdating ni Badong ay parang paghagis ng gasolina sa nagbabagang apoy. Nakatayo siya sa gate, suot ang isang sando na nagpapakita ng kanyang mga tattoo at nginunguya ang isang toothpick na tila ba pag-aari niya ang lugar. Si Edgardo, na laging nagmamalaking matapang, ay lumabas para harapin ang estranghero. "Sino ka? Anong kailangan mo dito?" Ngumisi si Badong, ipinapakita ang kanyang madilaw na ngipin. "Badong ang pangalan ko, boss. At nandito ako para kay Weng. Kay Ma'am Rowena. May delivery kasi ako sa kanya na hindi pa niya binabayaran. Yung papeles para sa... Alam mo na." Sa loob ng bahay halos himatayin si Rowena sa takot. Alam niyang kapag nalaman ni Edgardo na peke ang ultrasound, tapos na ang lahat. Tumingin siya kay Lulu na tahimik na nagliligpit ng mga plato. "Ate Lulu!" bulong ni Rowena, desperada. "Tulungan mo ako. Paalisin mo siya. Sabihin mo sa kanya na magbabayad ako bukas." Tiningnan ni Lulu si Rowena ng malamig. "Bakit ako? Di ba ikaw ang ma'am dito? Ikaw ang harapin niya." Sa labas, nagsimula ng magtaas ng boses si Edgardo. "Wala akong kilalang Weng. Umalis ka o tatawag ako ng pulis." Tumawa si Badong ng malakas. "Pulis? Sige, tumawag ka, boss. Para malaman din nila ang tungkol sa tunay na kondisyon ng asawa mo. Baka magulat ka kapag nalaman mong hangin lang ang laman ng tiyan niya." Natigilan si Edgardo. Ang mga salita ni Badong ay tumama sa kanyang hinala. Lumingon siya sa bahay sa bintana kung saan nakadungaw si Rowena na namumutla. Pumasok si Edgardo sa bahay ng padabog. Ang mukha niya ay pula sa galit. "Rowena, sino ang lalaking yun? At anong sinasabi niyang hangin lang ang laman ng tiyan mo?" "Wala yun, Ed. Loko-loko lang yun, adik." Pagtanggi ni Rowena, pero ang boses niya ay nanginginig. Lumapit si Lulu, may dalang baso ng tubig. "Edgardo, uminom ka muna. Baka ma-high blood ka." Ibinigay niya ang baso kay Edgardo, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rowena. "Weng!" sabi ni Lulu, sa malumanay na boses na sadyang pinariringgan si Edgardo. "Baka naman yun yung lalaking nakita ko sa ospital? Yung kausap mo sa telepono nung ayaw mong magpa-ultrasound?" Nanlaki ang mata ni Edgardo. "Ano? May kausap ka sa ospital?" "Wala. Sinungaling niyang si Lulu." Sigaw ni Rowena. Gusto lang niya tayong pag-awayin. Sa gitna ng sigawan muling kumatok si Badong sa gate, mas malakas na ngayon. "Weng, lumabas ka dyan. Kung hindi, ipapaskil ko sa Facebook ang mga chat natin." Hindi na nakapagpigil si Edgardo. Sinugod niya si Rowena at hinawakan sa braso. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Buntis ka ba talaga o hindi?" Napahagulgol si Rowena. "Buntis ako, Ed. Maniwala ka. Pero nakunan ako nung 1 linggo. Natakot akong sabihin sa'yo kasi baka iwan mo ako." Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Rowena. Si Edgardo, ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ay siya ring nanakit sa kanya ngayon. "Sinungaling!" sigaw ni Edgardo. "Ginawa mo akong tanga. Binigyan kita ng bahay, ng pera. Tapos niloloko mo lang pala ako." Habang nag-aaway sila, tahimik na kinuha ni Lulu ang kanyang cellphone. Nag-text siya kay Badong. "Umalis ka na. Paparating na ang mga tanod. Ipagkakalat ko ang mga ebidensya bukas." Sa labas, nakita ni Badong ang papalapit na patrol car ng barangay. Mabilis itong tumakbo palayo. Naiwan sa loob ng bahay ang gulo. Si Rowena ay nakalupasay sa sahig, umiiyak. Si Edgardo ay nakasabunot sa sariling buhok, parang baliw. At si Lulu,
Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang pagguho ng imperyo ng kasinungalingan. Ito na ang simula ng katapusan. Ang pundasyon ng relasyon ni na Edgardo at Rowena ay nabuo sa buhangin. At ngayon ay inanod na ito ng dagat. Tumingin si Edgardo kay Lulu. Sa kanyang mga mata, may halong pagsisisi at pangangailangan. Lulu? Pero tumalikod lang si Lulu. Magpapahinga na ako, Edgardo, sa bodega, kung saan ako nababagay. Pumasok si Lulu sa kanyang munting kwarto at nilak ang pinto. Dinaman niya ang tibok ng kanyang puso. Mabilis, pero hindi dahil sa takot. Dahil ito sa adrenaline. Bukas ay Noche Buena at ito ang magiging pinakamalinawag at pinakamadilim na gabi sa buhay ni Edgardo Santos. Ang umaga ng Disyembre 24 ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Sa labas, masaya ang mga kapitbahay, nagkakabit ng mga parol at nagpapatugtog ng mga awiting Pasko. Pero sa loob ng mansyon ng mga Santos, tahimik ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan. Si Rowena, namamaga ang mukha mula sa sampal at kakaiyak, ay nagkulong sa guest room. Hindi siya pinalayas ni Edgardo, hindi pa. Kailangan pa niya si Rowena para sa huling palabas ngayong gabi. Ang Noche Buena Party na dadaluhan ng kanyang mga boss at investors. Hindi pwedeng malaman ng mundo na ang kanyang perfect life ay isa palang malaking panloloko. Si Edgardo naman ay parang zombie na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay mapula at malalim. Kinausap niya si Lulu sa kusina habang naghahanda ito ng hamonado. Lulu, sabi ni Edgardo, ang boses ay paos at wala ng yabang. Kailangan kita ngayong gabi. Magpanggap tayong okay ang lahat. Kapag natapos ang party na to, kapag nakuha ko na ang investment, aayusin ko ang lahat. Ipapawalang bisa ko ang annulment. Tayo na lang ulit. Tumigil si Lulu sa paghihiwa. Tinitigan niya ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang talim nito ay kumikinang. Narinig na niya ang linyang ito. Tayo na lang ulit. Ilang beses na ba siyang nagpatawad? Ilang beses na ba siyang naniwala na magbabago ito? Humarap siya kay Edgardo. Ngumiti siya. Isang nangiting malungkot pero puno ng kahulugan. Sige Edgardo, para sa pamilya. Gagawin ko ang lahat para maging memorable ang gabing ito. Akala ni Edgardo, nanalo na naman siya. Akala niya nauto na naman niya ang kanyang asawa. Niyakap niya si Lulu, pero nanigas lang ang katawan ng babae. Ang yakap ni Edgardo ay malamig, parang yakap ng isang bangkay. Salamat Lulu, alam kong hindi mo ako matitiis. Bulong ni Edgardo bago umakyat para magbihis. Nang mawala na si Edgardo, kinuha ni Lulu ang kanyang lumang cellphone. May isang message mula kay Kiko. Ready na ang sound system. Nakakonekta na ang device. Isang pindot mo lang, Lulu. Lumabas si Lulu sa hardin para magpahangin. Nakita niya si Kiko sa labas ng bakod. Nagpapanggap na nag-aayos ng Christmas lights sa poste. Nagkatinginan sila. Walang salita. Pero ang mga mata ni Kiko ay nagsasabing, nandito lang ako, kapit lang. Bumalik si Lulu sa loob at umakyat sa bodega para magbihis. Hindi siya magsusuot ng uniforme ngayong gabi. Binuksan niya ang isang lumang baul. Kinuha niya ang isang simpleng pulang bestida na tinahipan ng nanay niya noon. Luma na ito, pero elegante. At sa kanyang tenga, isinuot niya ang perlas na hikaw. Ang pekeng perlas na ngayon ay tila mas nagniningning kaysa sa anumang diamante. Humarap siya sa maliit na salamin. Ma, bulong niya, tapos na ang pagiging martir ko. Ngayong gabi, makikita nila kung sino ang tunay na may halaga. Samantala, sa guest room, nag-iimpake na si Rowena. Alam niyang tapos na siya. Balak niyang tumakas habang busy ang lahat sa party. Kinuha niya ang lahat ng alahas na niregalo ni Edgardo. Kahit alam niyang babawiin din ito, aalis siya. Pero hindi siya aalis ng walang dala. Binuksan ni Rowena ang kanyang bag at nakita ang isang sobre na iniwan doon ni Lulu kanina.
Habang naglilinis, walang nakasulat sa labas. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang one-way bus ticket papuntang probinsya at 5,000 piso. May kasamang note. Umuwi ka na habang may panahon pa. Kapag inabot ka ng pulis dito, sa kulungan ng bagsak mo, ito ang huling tulong ko sa iyo bilang ate. Napaluha si Rowena. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, si Lulu pa rin ang nag-abot ng kamay para iligtas siya. Niyakap niya ang sobre at napaupo sa sahig. Ang pagsisisi ay huli na. Pero ang kaligtasan ay nasa kamay pa niya. Dumating ang gabi. Ang mga ilaw ng mansyon ay nakabukas lahat. Ang mga mamahaling sasakyan ay nagsimulang dumating. Ang musika ng Pasko ay pumuno sa hangin. Si Edgardo ay nakatayo sa pinto, nakangiti. Kinakamayan ang mga bisita. Siya ang hari ng kanyang maliit na kaharian. Pero hindi niya alam, ang kanyang trono ay nakatayo sa ibabaw ng dinamita. At ang mitya ay hawak na ni Lulu. Ang hardin ng mga Santos ay nagmistulang isang hotel lobby. May catering, may live band na tumutugtog ng jazz version ng Ang Pasko ay Sumapit. At ang mga bisita ay nagniningning sa kanilang mga designer clothes. Si Edgardo ay nasa gitna, hawak ang isang baso ng champagne, tumatawa ng malakas sa biro ng isang potential investor. Oo naman, Mr. Tan, sabi ni Edgardo, puno ng kumpiyansa. Solid ang foundation ng kumpanya namin. Family-oriented, ika nga. Ang asawa ko mismo ang tumutulong sa akin. Hinanap ng mga mata ni Mr. Tan si Lulu. Nasaan ang misis mo, Ed? Gusto ko siyang makilala. Nandyan lang yun sa kusina. Nag-aasikaso. Palusot ni Edgardo. Pero nagkamali siya. Bumukas ang malaking sliding door mula sa sala. Lumabas si Lulu. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ang pulang bestida ng kanyang ina. Simple pero agaw pansin dahil sa dignidad na dala ng nagsuot nito. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ipinapakita ang kanyang leeg at ang pares ng perlas na hikaw na umiindayog sa bawat hakbang. Tumahimik ang ilang bisita na nakapansin sa kanya. Iba ang aura ni Lulu ngayon. Hindi siya mukhang api. Mukha siyang may-ari. Lumapit si Lulu kay Edgardo at kay Mr. Tan. Magandang gabi, Mr. Tan. Ako po si Lulu, ang asawa ni Edgardo. Nagulat si Edgardo, pero pilit nang ngumiti. Oh, Lulu, akala ko ba nagpapahinga ka? Paano ako magpapahinga kung nandito ang mga bisita? Sagot ni Lulu ng may talim. Humarap siya kay Mr. Tan. Sana po mag-enjoy kayo ngayong gabi. Marami kaming inihanda para sa inyo. Sa kabilang banda, si Rowena ay hindi nakaalis. Nahuli siya ni Edgardo na paalis na sana dala ang maleta. Pinigilan siya nito at pinilit na bumaba para gampanan ang role niya bilang pamangkin na tumutulong sa party. Ngayon, nakatayo si Rowena sa gilid, nanginginig, walang makeup, at suot ang isang lumang damit. Mukha siyang basahan kumpara kay Lulu. Nagsimula ang program. Umakyat si Edgardo sa maliit na stage na itinayo sa hardin. Kinuha niya ang mikropono. Ladies and gentlemen, simula ni Edgardo. Merry Christmas! Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta. Ang gabing ito ay para sa tagumpay at para sa pamilya. Tumingin siya kay Lulu na nakatayo sa tabi ng sound system booth. Nginitian niya ito. Isang ngangiting nag-uutos na sumakay sa palabas. Gusto kong tawagin ang aking loving wife, si Lulu, para magbigay ng toast, sabi ni Edgardo. Ito ang paraan niya para ipakita sa lahat na maayos sila, na walang problema. Umakyat si Lulu sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula kay Edgardo. Ang kamay niya ay malamig, pero matatag. Salamat, Edgardo, sabi ni Lulu. Ang boses niya ay malinaw sa speakers. Tama ka, ang gabing ito ay para sa katotohanan. Sabi nila, sa Pasko dapat maging tapat tayo. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Kumunot ang noo ni Edgardo. Lulu, anong ginagawa mo? Bulong niya. Hindi siya pinansin ni Lulu.
Tumingin siya sa crowd. Nakita niya si Kiko sa labas ng gate. Nakatingin. Nakita niya si Attorney Romy nakapapasok lang sa gate kasama ang 2 pulis na nakasibilyan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang perlas. Patuloy ni Lulu. May isang perlas na akala ng iba ay peke dahil hindi ito nakalagay sa mamahaling kahon. At may isang perlas naman na akala ng iba ay totoo dahil puro kinang pero sa loob pala ay basag. Tumingin si Lulu kay Rowena na nakayuko sa gilid. Tapos tumingin siya kay Edgardo. Edgardo, regalo ko sa'yo. Sabi ni Lulu, inilabas niya ang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Ito ang device na ibinigay ni Kiko. Nakakonekta ito sa projector na nasa likod ni Edgardo na dapat sana ay magpapakita ng business presentation. Pinindot ni Lulu ang button. Ang malaking screen sa likod ay umilaw, pero hindi graph ng sales ang lumabas. Isang video, kuha mula sa CCTV ng ospital. Kita sa video si Rowena, kausap si Badong sa isang sulok ng waiting area. Badong, kailangan ko ng peking ultrasound. Magbabayad si Edgardo. Tanga yun. Maniniwala yun sa kahit ano. Ang boses ni Rowena ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Malinaw na malinaw. Napasinghap ang mga bisita. Si Mr. Tan ay nabitawan ng kanyang baso. Ano to? Sigaw ni Edgardo, humarap sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita at marinig ang kataksilan. Pero hindi pa tapos si Lulu. Nagbago ang slide. Ngayon, isang audio recording naman ang tumugtog. Boses ni Edgardo at ng kanyang accountant. Ilipat mo lahat ng utang sa pangalan ni Lulu. Gumawa ka ng insurance policy. Kapag naaksidente siya, tayo ang makikinabang. Malinis dapat, ha? Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Si Edgardo ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin siya sa mga bisita. Nakita niya ang pandidiri sa kanilang mga mata. Tumingin siya kay Lulu. Si Lulu ay nakatayo pa rin sa stage, hawak ang mikropono. Wala siyang sinasabi. Ang ebidensya na ang nagsasalita para sa kanya. Lulu, bulong ni Edgardo, nanginginig. Patayin mo yan. Bakit ko papatayin? Sagot ni Lulu. Ang boses ay puno ng emosyon, pero hindi galit, kundi awa. Yan ang katotohanan, Edgardo. Yan ang foundation ng pamilya natin. Sa sandaling iyon, ang kinang ng party ay naglaho. Ang natira na lang ay ang baho ng nabubulok na kasinungalingan. Ang hardin ay naging isang arena ng gulo. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging malalakas na sigawan ng pagkondena. Si Mr. Tan ay lumapit kay Edgardo at itinapon ang laman ng kanyang baso sa mukha nito. Hayop ka, Edgardo! Sigaw ni Mr. Tan. Muntik mo na akong idamay sa kalokohan mo. Mamamatay tao. Si Edgardo, basang-basa ng wine at pawis, ay lumingon kay Lulu. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng tao, kundi ng isang hayop na nasukol. Ikaw! Sigaw ni Edgardo. Sinugod niya si Lulu sa stage. Ikaw ang may kasalanan nito. Papatayin kita. Akmang sasakali ni Edgardo si Lulu. Napasinghap ang mga tao. Si Lulu ay hindi gumalaw. Tinitigan lang niya ang asawa. Bago pa man dumapo ang mga kamay ni Edgardo sa leeg ni Lulu, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Si Kiko. Mabilis itong umakyat ng stage at sinangga si Edgardo. Isang suntok ang pinakawalan ni Kiko. Isang suntok na puno ng galit ng isang lalaking nagpigil ng matagal. Tumalsik si Edgardo at bumagsak sa mga sound system. Umugong ang feedback ng mikropono, masakit sa tenga. Subukan mong hawakan ulit siya. Banta ni Kiko, nakatayo sa harap ni Lulu na parang pader. Sa kabilang banda, si Rowena ay sinubukan ng tumakas. Tumakbo siya papunta sa gate. Hila-hila ang kanyang bag. Pero hinarang siya ni Attorney Romy at ng mga pulis. Saan ka pupunta, Miss Rowena? Tanong ng pulis. Kailangan ka namin sa presinto.
May warrant of arrest ka para sa fraud at conspiracy. Nag-isteriko si Rowena. Wala akong alam. Si Edgardo ang may pakana ng lahat. Buntis ako. Buntis ako. Sigaw niya habang nagpupumiglas kahit na alam na ng lahat na kasinungalingan iyon. Samantala, bumangon si Edgardo. Duguan ng labi. Tumingin siya sa paligid. Wala na siyang kakampi. Ang mga investors ay umalis na o kumukuha ng video sa kanilang mga cellphone. Ang karangyaan niya ay naging isang sirko. Lumapit ang mga pulis kay Edgardo. Mr. Santos, inaaresto namin kayo para sa attempted murder, fraud at money laundering. May karapatan kayong manahimik. Habang pinupusasan si Edgardo, tumingin siya kay Lulu. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lulu, asawa ko, tulungan mo ako. Huwag mo silang hayaang gawin ito sa akin. Mahal kita. Lumapit si Lulu. Tinitigan niya si Edgardo, ang lalaking minahal niya ng 15 taon. Mahal? Tanong ni Lulu ng mahina. Edgardo, hindi pagmamahal ang ginawa mo. Negosyo lang ako sa'yo. At ngayon, nalugi ka na. Tinanggal ni Lulu ang suot niyang singsing pangkasal. Ang gintong singsing na matagal niyang iningatan. Inihulog niya ito sa paanan ni Edgardo. Sa'yo na yan, sabi ni Lulu. Pambayad sa abogado mo. Hinila ng mga pulis si Edgardo palabas. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay unti-unting lumabo habang isinasakay siya sa police car. Si Rowena naman ay umiiyak ng malakas habang ipinapasok din sa isa pang sasakyan. Naiwan si Lulu sa gitna ng hardin. Ang musika ay tumigil na. Ang mga bisita ay unti-unti nang umaalis, nagbibigay ng respectful na tingin kay Lulu. Alam nila na siya ang tunay na biktima at ang tunay na nagwagi. Naramdaman ni Lulu ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Kiko. Okay ka lang? Tanong nito. Tumango si Lulu. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy Pasko ulit. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot. Okay na ako, Kiko. Sagot ni Lulu. At sa pagkakataong ito, totoo na ang nangiti niya. Ngayon lang ako naging okay. Tumingala siya sa langit. May mga paputok sa malayo. Ang Noche Buena ay natapos na, pero ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lang. Ilang linggo matapos ang gulo, bumalik si Lulu sa mansyon sa huling pagkakataon. Hindi para tumira, kundi para magpaalam. Ang korte ay nagpasya na i-freeze ang mga assets ni Edgardo. Pero dahil sa tulong ni Attorney Romy, napatunayan na inosente si Lulu at nabawi niya ang kanyang personal na ipon at ang mana mula sa kanyang ina na tinangkang nakawin ni Edgardo. Ang bahay ay tahimik at walang laman. Ang mga kasangkapan ay tinakpan ng puting tela, parang mga multo ng nakaraan. Naglakad si Lulu sa pasilyo, ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw. Pumasok siya sa master bedroom. Wala na ang amoy ni Edgardo. Wala na rin ang bakas ni Rowena. Binuksan niya ang kanyang drawer. Nandoon pa rin ang kahon ng alahas na bigay ni Edgardo. Puno ng mga mamahaling kwintas at singsing. Kinuha ni Lulu ang kahon. Dati, ang mga alahas na ito, ang sukatan niya ng pagmamahal ni Edgardo. Pero ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang kung ano talaga sila. Pambayad konsensya. Mga suhol para sa kanyang katahimikan. Bumaba siya sa sala kung saan naghihintay si Attorney Romy. Sigurado ka ba dito, Lulu? Tanong ng abogado. Pwede mo mong ibenta yan. Malaki ang halaga niyan. Umiling si Lulu. Hindi ko kailangan ng pera galing sa kanya, tito. I-donate nyo na lang sa charity. Sa foundation ni Mama, mas may pakinabang doon. Ibinigay niya ang kahon kay Attorney Romy. Magaan na ang kanyang pakiramdam. Ang tanging itinira niya ay ang suot niyang hikaw, ang pekeng perlas ng kanyang ina. Iyon lang ang totoo. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang lumang jeep ni Kiko. Hindi na ito ang sira-sirang jeep, bagong pintura na ito, at may nakasulat na Lulu's Ride sa gilid.
Napangiti si Lulu. Lumabas si Kiko mula sa driver's seat. Nakangiti rin. Handa ka na? Tanong ni Kiko. Handang-handa na, sagot ni Lulu. Sumakay siya sa jeep. Hindi ito kasing lambot ng SUV ni Edgardo. Maingay ang makina at mainit. Pero para kay Lulu, ito ang pinakakomportabling sasakyan sa mundo dahil ang driver nito ay nagmamahal sa kanya ng totoo. Habang umaandar ang jeep palayo sa mansyon, tumingin si Lulu sa side mirror. Nakita niya ang malaking bahay na lumiliit ng lumiliit hanggang sa mawala na ito sa paningin. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Saan tayo pupunta, madam? Biro ni Kiko. Sa Batangas, sagot ni Lulu, nakatingin sa daan sa unahan na puno ng liwanag ng araw. Sa lugar kung saan may dagat, may sariwang hangin, at walang nagpapanggap. Hinawakan ni Kiko ang kamay ni Lulu. Ang palad nito ay magaspang, puno ng kalyo ng pagtatrabaho, pero mainit at ligtas. Kahit saan, Lulu. Kahit saan. Sa sandaling iyon, alam ni Lulu na hindi siya nakaligtas lang. Siya ay nabuhay ulit. Ang perlas na natabunan ng putik ay nalinis na ng ulan at ngayon ay handa ng kuminang sa sarili niyang liwanag. Ang hangin sa Batangas ay amoy asin at inihaw na isda. Sa isang maliit na pwesto, malapit sa dagat, nakatayo ang isang karinderya na gawa sa kawayan at nipa. Sa itaas ng pinto, may nakasabit na wooden sign na inukit ng kamay, Pearl's Kitchen. Abalang-abala si Lulu sa kusina. Ang init ng kalan ay nagpapapula sa kanyang pisngi, pero hindi siya pagod. Masaya siya. Ang kanyang kare-kare ay dinadayo na ng mga turista at locals. Order para sa table 5, 2 special bulalo. Sigaw ni Kiko mula sa counter. Siya ang cashier, waiter at minsan ay dishwasher. Nakasuot siya ng apron na may nakasulat na "Boss ng boss ko" na tinahi ni Lulu. Inabot ni Lulu ang order sa bintana. Eto na, pakisabi kay Aling Nena, libre na ang sabaw. Ngumiti si Kiko at kumindat bago kinuha ang tray. Ang simpleng kindat na yon ay nagpakilig pa rin kay Lulu kahit 1 taon na ang lumipas. Lumabas si Lulu para magpunas ng mga mesa. Ang buhay nila ay simple. Walang aircon, walang mamahaling sasakyan. Pero tuwing gabi, sabay silang kumakain. Nagkukwentuhan sila tungkol sa araw nila, hindi tungkol sa pera o negosyo. Habang nagpupunas si Lulu, may isang sasakyan na huminto sa tapat ng karinderya. Isang delivery van ng dyaryo. Bumaba ang driver at nag-iwan ng kopya ng tabloid sa mesa. Napatingin si Lulu sa headline. Negosyanteng si Edgardo Santos, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Mistress na si Rowena, na huling nagtatago sa probinsya, kulong din. Tinitigan ni Lulu ang litrato ni Edgardo sa dyaryo. Ang mukha nito ay matanda na, payat, at puno ng pagsisisi. Wala na ang yabang. Bumuntong hininga si Lulu. Wala siyang naramdamang galit. Wala rin siyang naramdamang saya sa pagbagsak ng asawa niya. Ang naramdaman lang niya ay kapayapaan. Tapos na talaga. Ang hustisya ay naibigay na ng tadhana. Tinupi niya ang dyaryo at inilagay sa ilalim ng patungan ng kaldero. Hindi na yon balita para sa kanya. Kasaysayan na yon. Lumapit si Kiko at niyakap siya mula sa likod. O bakit tulala ka dyan? May problema ba? Umiling si Lulu at sumandal sa dibdib ni Kiko. Wala. Naisip ko lang ang swerte ko. Ako ang swerte, bulong ni Kiko sa tenga niya. Dahil nahanap ko ang tunay na perlas. Humarap si Lulu at hinawakan ang mukha ni Kiko. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Kiko, sabi ni Lulu, salamat sa pagpulot sa akin noong basag na basag ako. Hindi kita pinulot, sagot ni Kiko. Binuulang kita ulit. Dahan-dahang naglapat ang kanilang mga noo. Sa background, naririnig ang tunog ng alon sa dagat at ang tawanan ng mga customer.
Wala nang kailangang sabihin. Ang pag-ibig na totoo ay tahimik, mapayapa, at higit sa lahat, libre. Sa dingding ng karinderya, nakasabit ang isang picture frame. Hindi ito litrato ng kasal, kundi litrato ni Lulu at Kiko sa harap ng kanilang munting tindahan, nakangiti ng totoo habang suot ni Lulu ang hikaw ng kanyang ina. Ang buhay ay parang dagat. Minsan maalon, minsan mapanganib. Pero kung may kasama kang handang sumagwan kasabay mo, kahit anong bagyo ay kaya mong lagpasan. 1 taon na ang lumipas. Ang sementeryo ay tahimik. Tanging ang huni ng mga ibon at ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng acacia ang maririnig. Nakaupo si Lulu sa damuhan sa harap ng puntod ng kanyang ina. Si Consuelo Vergara, nilinis niya ang lapida gamit ang isang basahan. Naglagay siya ng mga sariwang orkidya, ang paboritong bulaklak ng kanyang nanay. Ang araw ay mainit sa kanyang balat, pero hindi ito nakakapaso. Ito ay yakap ng langit. Ma, bulong ni Lulu, hinahaplos ang pangalan ng ina sa bato. Pasensya na ngayon lang ako nakadalaw. Masyadong naging busy sa karinderya. Alam mo ba, sikat na ang kare-kare ko. Siguro kung natikman mo yon, sasabihin mong kulang pa sa bagoong. Tumawa siya ng mahina. Isang tawa na magaan at malaya. Kinuha ni Lulu ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Galing ito sa Bilibid Prison. Sulat mula kay Edgardo. Ilang buwan na itong nasa kanya, pero ngayon lang niya nagkaroon ng lakas ng loob na dalhin ito dito. Hindi para basahin, kundi para pakawalan. Tinitigan niya ang sulat kamay ni Edgardo sa sobre. Dati, ang bawat mensahe ng lalaking ito ay nagpapatibok ng puso niya sa kilig o sa takot. Ngayon, papel na lang ito, walang bigat, walang kapangyarihan. Ma, patuloy ni Lulu, sabi mo noon, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Pinatawad ko na siya. Hindi dahil deserve niya, kundi dahil deserve kong maging masaya. Hindi na binuksan ni Lulu ang sobre. Sa halip, inilagay niya ito sa paanan ng puntod, sa ilalim ng paso ng bulaklak. Iniwan na niya ang nakaraan sa lupa, kung saan ito nababagay. Hinawakan niya ang kanyang tenga. Suot pa rin niya ang pares ng hikaw na bigay ng kanyang ina. Ang pekeng perlas na naging saksi sa lahat ng kanyang luha at tagumpay. Salamat sa pamanang ito, Ma. Akala ko dati, simbolo ito ng pagtitiis. Ngayon alam ko na, simbolo ito ng katotohanan na kahit anong mangyari, ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kintab ng alahas, kundi sa tibay ng kalooban. Sa di kalayuan, nakita niya si Kiko na naghihintay. Nakasandal ito sa puno, hindi namamadali. Binibigyan siya ng espasyo at oras. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Kiko. Isang ngiti na nagsasabing, nandito lang ako. Tumayo si Lulu at pinagpag ang damo sa kanyang palda. Hinalikan niya ang kanyang daliri at idinikit ito sa lapida ng ina. Alis na ako, Ma. Uuwi na ako sa bago kong tahanan. Naglakad siya palapit kay Kiko. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan ni Lulu. Ang mga daliri nila ay nagtagpo ng natural, parang 2 piraso ng puzzle na itinadhana para sa isa't isa. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, ang sinag ng araw ay tumama sa hikaw ni Lulu. Kuminang ito ng napakatingkad. Ang perlas ay nabubuo dahil sa sugat. Kapag may pumasok na dumi sa loob ng talaba, nasasaktan ito. Pero sa halip na mamatay sa sakit, binabalot niya ang sugat ng sarili niyang ganda hanggang sa maging isang mamahaling hiyas. Si Lulu ang perlas. Ang sakit ang nagpatibay sa kanya. At ngayon, kumikinang na siya. Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at tunay na pag-ibig nina Lulu at Kiko. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig.
hanggang sa huling sandali. Alam kong hindi naging madali ang paglalakbay natin. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga eksenang inaapi si Lulu sa sarili niyang pamamahay, mabigat din ang loob ko. Parang gusto ko ring sumugod at ipagtanggol siya. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng galit, lalo na noong mga panahong parang wala ng pag-asa. Pero ang kwentong ito ay hindi lang basta katang-isip. Hango ito sa mga totoong luha ng napakaraming kababaihan na minsan nang nadapa, naloko, at nawala ng tiwala sa sarili. Sinulat ko ito para ipaalala sa inyo na ang halaga natin ay hindi nasusukat sa kintab ng alahas o sa yaman ng asawa. Gaya ng perlas ni Lulu, ang pinakamagandang bahagi ng ating pagkatao ay nabubuo matapos tayong masugatan at maghilom. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, naramdaman ninyo ang init ng pag-asa na hatid ni Kiko, na laging may naghihintay na tunay na pagmamahal para sa mga taong marunong magpahalaga.